I expect you to behave habang nandyan kayo. Siguro naman 1 month is enough para tumino ka na. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin sa'yo. Yes, Mom. I know. Don't protest. Just obey what your dad and I are telling you. It's for your own good. Fifth cousin! Bro, nandito ka rin? Oh no. They can't know kaya ako nandito dahil I'm grounded. Yes, Mom, of course. Of course I know. I love you. Bye-bye. Hindi niya pwede malaman na nandito ako sa punishment dahil nakipagbugbugan ako sa ka-teammate ko na varsity. They would think na I'm not cool. Oo naman. Busy sa season games namin. Alam mo naman pag MVP, di ba? Kayo, anong ginagawa niyo dito? Kala ko pa naman soloyin ko tong family house natin. Naku, hindi nila pwede malaman na nandito ako as punishment nila, Mom. Dahil sa scandal ko sa school, dahil sa pangloloko na 4 na babae. Paano na lang ang good boy image ko sa family namin? I decided na mag-vacation din, bro. After all the charity works at ministry sa school and community namin, I needed to recharge. In preparation na rin, dahil alam mo na, Dad is training me for political race, di ba? Eh, ikaw, bro, vacation ka din? Patay, hindi na ako pwedeng mabuking. Hindi ko pwedeng sabihin punishment na to ni Lola dahil suspended ako from school dahil sa pag-cheat sa exams. Bro, tulala ka. May problema ba? Wala. Nandito rin ako to review. Alam mo naman, malapit na board exams eh. Wow, well, hope you can ace it. Ikaw pa ba? Eh, ikaw, bro, di ba broadcom ka? Natapos mo na ba? Ay, hindi nila alam na natanggal ako as mascom. Irregular student ako na in danger of getting kicked out. Ay, yeah. Buti na banggit mo. Kaka-graduate ko lang this year. Init, brother. Tara, pasok na tayo. Brother, kumusta ka na, ha? Tara. Long time, ha? No? Tara. Naku, kailangan ko mauna and to get the best room. At alam ko kung alin dito yun. Mga bros, itong room na to, kunin ko na. Dito rin kasi ako palagi pag nagbabakasyon dito. As usual, sa kanya na naman yung best. Grabe talaga lumamang tong mokong na to. Okay lang ba? Okay lang, bro. Go lang. Sa'yo na yan. Kailangan ko siya maunahan. Brother, ito na yung room ko, Para malapit ako sa gym, tapos nasa tapat ko din yung swimming pool. Para makapag-morning laps ako. As usual, ako na naman kulelat. Okay lang, sige. Okay lang? Sige, bro. Wisit, magliligpit pa ako. Wala man bang caretaker dito? Ay, nga pala, bodega pala to ni Lola. Okay ka lang ba dito? Oh, no. Ang dumi-dumi pala dito. Ay, anyways, gusto mo bang tulungan ka namin dito? Please say no. Wow, talaga ba? Sa tamad yung yan, tutulong kayo? Kaunting dumi lang naman to eh. Kaya ko to. Sige una na ako sa room ko. Sige. Ay, ayos. Ayoko na magligpit dito. Hassle. Sige bro, settlein ka muna. Uy, nice! Nagluto ka for us, bro? Okay, chicks. Akin lang to eh. O naman? Gusto niyo? Gusto mo? Yak, kaya pala walang laman ng utak nito. Ganyan lang kinakain niya. No thanks. Okay lang magluto na ako sa akin. Pwede. Padamay ako, bro. Kapal talaga ng mukha nito. Sige bro, sige. Uy, thanks Uto-uto talaga to. Narinig niyo yun? May iba bang dadating? Check mo nga, Bernard. Uy, bakit ako? Takot ako sa multo. Hindi, ano lang, hangin lang yun, sigurado ako. Wala nang darating. Sige, ako na magche-check. Go. Pigilan niyo ako, please. Gusto mo, ikaw na mag-check. Sus, takot ka rin pala eh. Sige na, ako na. Magandang gabi. Good evening. Mabuti na lang hindi multo. O hindi nga ba? Good evening. Ganda naman ito. Akin na to. Ay, magandang gabi. Sino ka? Mabuti na lang hindi multo. Ako nga pala si Jocelyn. Ako yung anak ng caretaker dito. May sakit kasi si nanay kaya ako muna yung tatao dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako multo. Tao ako.
Grabe. Ganda ni Jocelyn. Lakas ang tama mo dun, bro, eh, no? Alam mo, swerte tayo nandito siya. Hindi ko ramdam na punishment. Ha? Punishment? Hindi. I mean punishment dahil yung puso ko lagi loan kasi nandito siya. Total, obvious naman na dibs din si Jocelyn. Ito. Meron akong proposal. Ano naman yan? Ito makinig kayo. Kung sino man ang magiging boyfriend ni Jocelyn before the summer vacation ends, siya ang magiging boss pagbalik ng Manila. At gagawa ng mga favors for him for the rest of the year. Ano? G? Ay, nako. G? Ito na naman, babae na naman nasa isip nito. Baka lalong lumala problema ko dito. Pero sayang din eh. Game! Ikaw? Bakit alam na itong mga to na matatalo ako? Sige, game. Siyempre, ako na to. Walang-wala naman tong dalawang to sa akin. Kaya ko lang pasuin tong dalawang to. Good luck to me. May the best Ayan, man win. Game. Wow! Panalo talaga to. Good morning! Tamang-tama yung dating mo. Naghanda ako ng almusal. Ha? Paano nyo nalaman na nandito ako sa likod? Good morning. Nagising nga ako dahil sa pangunang niluluto mo. Swerte naman ng boyfriend mo. Magaling ka magluto. Wala naman akong boyfriend. Since birth. Yun! Ako pala ang magiging first BF mo. Lagot ka sa akin ngayon. Ganun ba? Imposible. Sa ganda mong yan? Natatakot kasi ako eh. Parang hindi pa ako ready. Karamihan kasi ng mga lalaki ngayon, kung hindi manloloko, bastos. Sos, pakipot ka pa. Hindi naman sa pakipot ako. Gusto ko lang na hindi ako mapunta sa kung sino-sino lang. Ang gusto ko, yung tapat at yung hindi ako lolokohin. Kapag sabay-sabay ko nga mga babae nang hindi nila nalalaman, ikaw pa kaya? Tama. Basta ako, hindi ako manloloko. Talaga? Ikaw? Hindi ka manloloko? Tumesting ka kasi. Parang ayoko tumesting. Bakit ganito to? Kanina pa niya na parang nababasa niya yung nasa utak ko. Nababasa ko kasi talaga yung nasa utak ng mga lalaki. Creepy. Hindi naman sa creepy ako. Nag-iingat lang talaga ako. Akala ng mga lalaking to, maiisahan nila ako. Excuse me. Naririnig ko lahat ng iniisip niyo. Ang ganda mo talaga, grabe. Nakakaya. Anong sasabihin ko sa'yo? Sir, hindi naman po. Nagsuklay lang. Pero wala pang liko. Ha? Ha? Sabi niyo kasi maganda ako? What? Na-voice out ko ba yun? Hindi ba? Ha? Ha? Sige sir, maglilinis na lang po muna ako. Pati ako, linisan mo na rin. Joke! Ano ba yan? Pambastos ko? 1, 2, 3, 4. Ang tahimik naman po dito. Ayaw niyo bang magpatugtog ng music? Hindi. Naka-earphones naman ako. Okay lang. Okay, sorry. Sige, It's okay. It's tuloy niyo okay. lang po. Yeah. Bakit wala akong marinig sa isip nito? O baka hindi siya nag-iisip? Walang laman utak niya, ganon? Is everything okay? Ba't ka natatawa? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman po. Ayan, kain na. Wow! Panalo to. Parang ikaw, Jocelyn. Yuck. Ha? Wala, may naalala lang akong kadire. O tara, kain na tayo. Tara. Jocelyn, tara, samahan mo kami. Kain tayo. Sige lang, kain lang kayo. Tara, Go, kain na tayo. Sige. Kain muna. Go. Wala talagang laman isip niya. Weird. Nakatitig ka na naman sa akin. Okay ka lang? Sorry, wala. Teka, mukhang si Bernard pa yata type nito gwapo ng pinsan ko, no? Kaso, hindi makakuha ng chicks. Mahina dumiskarte. Mas ka. Hindi gaya ko. Hindi gaya mo? Ha? Narinig na ba ako magsalita? Tama ng daldalan. Kain na tayo. Kain Tara. tayo, sige.
Kain ka din. Mamaya. Ayun. Akala siguro ng dalawang to, maiisahan nila ako. Huwag ako mga bro. Sa dami kong experience ko sa babae, maluluma kayong dalawa. Sana mahalata na ni Jocelyn babaero itong mga pinsan kong to. Para akong manalo sa pustahan namin. Hindi pwedeng sunod-sunuran ako sa mga to. Ang sarap. Ito na yata ang best na adobo na nalasahan ko. Jocelyn, sarap ng luto mong adobo. Galing mo. Yun lang naiisip niya? Isa pa tong Bernard na to. Akala niya mauumusan niya ako. Hindi niya alam, kasama sa pinagsabay-sabay kong mga girlfriend, yung ex-girlfriend niya. Boplax talaga to. Hindi man lang niya nahalata. Nakipagbugbuggan pa siya sa ka-teammate niya dahil sa babaeng yun. Hindi niya alam na ahas ko na sa kanya. Ito namang nerd na to, hindi rin alam na yung babaeng na crush niya, akin na rin. Sinabay ko na rin sa 4 kong pang-girlfriends. Naniniwala ka na ako magiging tulay ninyo? Lelong mo, kawawang nilalang. Kailangan talaga ako maging boyfriend ni Jocelyn. Paano makaganti ako sa inyo? Hindi sapat na mali-mali yung tinuturo ko sa inyo kapag nag-review tayo. Para bumagsak kayo sa mga exams nyo. Dapat akong maging boss nyo. Visit kasi yung crush ko eh. Pinakopya ko pa siya sa exams. Yun pala, hindi rin ako sasagutin. Patulong pa ako kay Glenn para ligawan. Wala rin pala. Mga bros, sorry Dami kong mali sa inyo. Patrick, pinagkakalat ko sa school ng bading ka. Kaya ka mahihayin at nerdy. Ginawa ko yun para mag-toughen up ka eh. Ikaw, Glenn, bro, pasensya na. Sa akin galing ang chismis na nakabuntis ka. Ginawa ko lang naman yun para tuminu-tinu ka sa pagiging babayero mo. Pero alam kong mali yun. Soon, makakapag-sorry na rin ako sa inyo. Aww. Ow! Ow! Ay ka lang? Daming lamok. Sige, kain lang kayo. Okay. Sarap. Jocelyn, tulungan na ka. Para naman ma-impress ka na sa akin. Masyado ka ng hard to get eh. Hindi naman po ako basta-basta na i-impress. What? Is everything okay? Parang palagi kang nakatitig sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Wala. At nagtataka lang talaga ako. Na ano? Wala. Hindi ko alam, mahilig ka rin pala magbasa. Kala mo kasi hindi ka nakapag-aral eh. Nakapag-aral naman College graduate pa nga eh. Tinutulungan ko lang talaga si nanay. Bait mo naman. Wala ba talaga siyang iniisip? Kapag pala talaga mga gym buff, walang laman ng utak. Ganun ba yun? Okay, 1. Oh, 2. ano na mga broski? Ready na ba kayo maging homeboy ko when we get back to Manila? Parang sure na sure ka na. Ikaw yung mananalo sa deal natin Ano pa nga ba? Sa akin siya pinaka-close. Halata namang wala siyang interest sa inyong dalawa. Yan ang alam mo. Ang hindi mo alam, doon siya nagbababad sa kwarto ko. Naniniwala ka dito? Ginagawa dun. Nagbabasa kami ng libro. Nagpapalitan kami ng insights. Parang matatalinong tao. Ano ba tong novel na to ay... Tungkol sa human condition in a dystopian world kung saan kinain ng capitalism ang puso ng mga tao. Wow! Nabasa mo rin pala to? Nabasa ko ang iniisip mong sabihin. I love you. Magbasa na nga lang tayo. That's so lame. Sa tingin mo, magiging girlfriend mo siya ng ganon? Ang mga gusto ng mga probinsyana, katulad ko, pogi, charismatic, smooth, Rizzler. Lahat na nasa akin. Huwag ka pa sigurado. Allergic din siya sa mga babaero katulad mo. Sarap pala maglinis, no? Nakakalimutan ko mga problems ko. Marami ka talaga magiging problema kung maraming babae sa buhay mo. What? Hindi ako ganun, no? Talaga? Tanungin kaya natin yung girlfriend ni Bernard or kaya naman yung crush ni Patrick. Ha? Paano mo nalaman yun? Ako pa! Kaya pala sinisiraan niyo ako sa kanya. Lagi niyong ini-insist na marami daw akong babae. Tsaka sinusunod ko raw yung mga girlfriends niyo, pati crushes niyo. Ano? I mean, paano naman niya malalaman yun kung hindi niyo sinasabi, di ba? You play dirty. Hindi na namin kasalanan na player ka at nabubuking ka. Baka kinakarama ka na sa mga kalokohan mo. Ha? Ano sabi mo? Oo, tama na. Hoy, nag-aaway na naman kayo dahil sa babae.
Kakalimutan niyo po magpinsan tayo, ha? Pa naman yan, pangit tignan, hoy. Ayos nga kayo. Lahat ng mga kalokohan nyo, babalik at babalik sa inyo. Tinuring ko kayong best friends, pero nagawa niyo kong siraan dahil sa babae. Well, worth it naman siya. Pero para to use my past against me, that's below the belt. Pwede mo ikwento sa akin yun, ha? Wala. Pressured lang. Sina mom and dad kasi, after kong graduate ng political science, pressured naman ako mag-take ng law. Habang nag-organize ng mga charity works, habang di-train for politics, habang gumagawa ng mga groups for a cause, ang dami-dami. They pressure me to do my best. Kahit mediocre lang naman ako. Nakakapagod. Bakit di mo na lang sabihin sa kanila? Hindi nila magugustuhan yun. They have high expectations of me. Nag-overcompensate tuloy ako. Nadadaan ko sa pagiging babaero para lang maisalba ang ego ko. Oo nga. Ha? Ha? Wala. Anyways, no point na magmalinis ako dito. Pero yun nga, ang dami kong sabit sa Manila. Kaya ako nandito ngayon, nagtatago. As punishment na rin. Sorry, Jocelyn. Okay lang. Sorry kung umaasa ka o naramdaman mo na nalilidoan kita. Pero I think I have to work on myself muna bago kita mapagbigyan na maging tayo. Wow, ha? Lakas naman ng hangin ito. Ano ba ang mali sa amin? Buong buhay namin, ako na lang lagi umiintindi sa kanila. Ngayon, para bang ako pa yung may kasalanan sa mga nangyayari dahil sa mga kalokohan nila? Baka naman kasi, hindi ka lang din nila naiintindihan. Ha? Kung may problema ka, pwede ka magsabi sa akin, ha? Yung dalawang yun, simula pagkabata, lagi na lang nila akong binubuli. Porque nerd ako, lampa, panabla. Kaya hindi ako makadiskarte sa mga babae o kahit saan. Lagi na lang nila akong binabasag. Kaya dinadaan ko naman sa pagiging academically excellent. Para at least, sa isang aspect, malamangan ko man lang sila. O, di ba? May advantage ka na sa kanila. Ibig sabihin, hindi mo dapat nafe-feel na less ka sa kanila. Ibig sabihin ba nun, pipiliin mo na ako? Pipiliin? Saan? Wala. Sige, maglilinis lang po ako dito. Salamat sa payo. Okay, kailangan ko matapos yung 3 laps within 5 minutes. Let's go! Kakaiba naman tong isang to. Walang laman ng isip kundi exercise niya. Hindi man lang niya iniisip yung dalawang pinsan niya at yung sama ng loob nila. Jocelyn, tara! Swimming tayo! Sige lang pa. Marami pang gagawin. Sa kanilang 3 talaga, ito yata yung walang bubog at puro kalokohan lang ang alam. Ay, sayang. Ikaw kasi, kahit masira yung samahan natin, basta makawala yung babae. Hindi ba ikaw yun? Kahit mapahama kami mga brothers mo, tandaan mo bro, above lang yan. Nagkaalat yan dyan. Pero yung samahan natin, hindi mo basta mapupulot lang. Ano ba kayong dalawa, ha? Masyado niyong dinidibdib yung deal kay Jocelyn, eh. Hindi niyo ko gayahin, chill lang. Kunwari ka pa. Ikaw ngayon pa ilalim yung banat dyan, eh. Bakit? Relax lang naman ako, ah. Kung ayaw niyo sa akin, edi wag. Kung gusto, edi go. Wow! Idol ah. Oh, Brad. Sa iba kasi nakafocus ang attention ko. Nandito ako hindi para magbakasyon. Nandito ako dahil punishment ni Mom. Okay? Nakipagbugbugan kasi ako sa ka-teammate ko dahil sa babae. Eh yun pala, wala rin kwenta yung babae. Yan yung dahilan kung bakit ireg ako at malayo pa bago ako makagraduate. Okay lang yun, Brad. Ako din. Nandito ako kasi I was suspended from school. Nagpera mo ng mga test answers sa girl ko na crush. Eh ayun, nahuli. Yakap, Brad. Ikaw, bro. Wala ka ba i-confess dyan? Wala, no? Pero I'm all for you guys. Mukhang ito na pala yung panalo sa deal natin, eh. Siguro, bigyan ka namin ng reward. First date mo,
kasama si Jocelyn. Kami na bahala. Ayos yan, panalo yan. Congrats, brother. Nako, eto na nga. Talagang ipagkakanulo nila ako sa isa sa kanila. Humanda sila sa pinaplano kong pasabog. Anong ginagawa mo dito? Di ba may sinetap kayong dinner date para sa akin? Alam mo, sa inyong magpipinsan, ikaw yung pinakaiba. Thank you. You're the first person to verbalize that to me, actually. It means a lot. Sa totoo lang, everyone thinks I'm dumb. Even my family. Kaya nung hindi ako nakapag-graduate, di ko kinahin na sabihin sa kanila. It would just confirm na bobo talaga ako. Ano ba kasing passion mo? Hindi ko alam eh. Pero mahilig ako magsulat ng tula. Actually, may sinulat ako para sa'yo. Can I read it for you? At lang ito. Sorry, Sa kislap ng mata ay bituin ang kahambing. Ngiting kay tamis na parang awit sa hangin. Anyo'y pininta sa pagdampi ng araw at buwan. Isang hiwagang hindi kayang hulaan ni numan. Kaya pala, hindi ko marinig ang nasa isip mo dahil malalim kang tao. Bernard! Bro. Ano to? Ano to? Ano yan? Ano? Kala mo kung sino kung mabait ka? Hoy! May pagkahudas ka rin pala. Hindi, hindi. Ano? Ano ako? Itong sulat na to. Na inaamin lahat ng paninira mo sa amin. Tapos ano, pinagkakalat mo pang bakla ko kaya hindi ako makapomas mga babae. Wala akong sinulat na ganyan, ha? Sinisira mo yung reputasyon ko. Pressured daw ako sa mga parents ko. Tapos makikidagdag ka pa. Wala akong sinulat na ganyan. Ikaw, ba't mo sinulat yung crush ko? Ha? Wala akong sinusulat yung crush mo. Teka lang, ano ba? Ano nangyayari? Hindi ko sinusulat yung crush mo. Inagaw ko lang yung girlfriend ni Bernard. Ano? Anong ginawa mo, ha? Sabi mo walang kwenta yung babae yun, di ba? Nakipagsuntukan ako sa teammate ko? Hindi ako makagraduate dahil sa'yo? Ha? Ikaw, ano ginawa mo? Ha? Ano ginawa mo? Ikaw nga! Ano? Balik pa kami dahil sa school. Mali-mali yung tinuturo mo sa amin. Wala kasi kayong utak eh! Kasalanan ko ba hindi kayo nag-aaral, ha? Traitor ka! Sabi mo? Ha? Wala kayong utak, sabi ko! Tama na! Ano ba? Sagutin mo to! Bakit mo kami sinisiraan kay Jocelyn? Wala nga ako sinulat na ganyan. Oo nga! Ba't mo kami sinisiraan? Ano ba ang problema mo? Wala ka talaga utak eh, no? Sandali lang! Sandali! Ako ang nagsulat niyan! Paano mo nalaman lahat yan? Maniwala man kayo sa hindi. May abilidad ako. Nababasa ko yung mga naisip yung naririnig ko. Nainis kasi ako sa inyo dahil pinagpustahan niyo ko eh. Kaya ginawa ko lang yun para makaganti. Naniniwala ka dito? So you can read minds? Kaya pala alam mo lahat? And hindi ba unfair yun? Sinisira mo kami magpipinsan? Hindi, Bernard, please. I'm sorry. Ginawa ko lang naman yun dahil hindi ko mabasa yung isip mo. Kaya siniraan ko kayo magpipinsan. Pero ngayon alam ko na. Alam ko na kung bakit hindi kita mabasa. Dahil napakalalim mong tao. Ang daming mga bagay na tumatakbo sa isip mo kaya hindi ko maintindihan. Hindi ko maunawaan. Cut the crap, Jocelyn. Paglalaroan mo na naman kami? Grabe. Bernard, hindi ko... I didn't mean to... I'm sorry, Bernard. No. Teka lang naman, guys. Please. Gusto ko lang sana mag-sorry sa inyo. Kasi gina-judge ko kayo eh. Ako naman talaga tong may mali. Hindi tama na nanghihimasok ako sa mga isip niyo. Oo, mali kayo pero mali din na ginagamit ko yung powers ko para sirain ko yung pasensya na. Nag-promise na ako sa sarili ko, hindi ko na ulit gagamitin powers ko.
tahimik naman dito. Nakakamiss yung ingay. Sa kislap ng mata ay bituin ang kahambing. Ngiting kay tamis na parang awit sa hangin. Anyo'y pininta sa pagdampi ng araw at buwan. Isang hiwagang hindi kayang hulaan ni numan. Sino yan? Minumulto ba ako? Hi. Bernard? Anong ginagawa mo dito? Nako, hindi ko na mababasa yung utak mo. Tinigilan ko na yan. May nakalimutan kasi ako. Ha? Sino? Oh, sino? Assuming, bakit tao agad iniisip mo? Sorry. Andito ba? Hanapin ko. Anong kailangan mo? Actually, yes. May naiwan ako na tula. Yun ba? Huwag ka mag-alala. Sinulat ko talaga para sa'yo. I was just making sure if nabasa mo. And mukhang nabasa mo talaga. Paano mo nalaman? Nababasa mo ba yung utak ko? Hindi ko kailangan mabasa yung utak mo. Kasi ramdam ko, una pala kita makita may something. Wow, ha? Hindi mo kailangan basahin yung utak ko na mahal kita. Kasi nasa puso ko siya. Madam, this Sunday ha, magdi-day off po kami. Of course! You can do whatever you want. I swear you can enjoy. Just take good care of the house. Anong Kiminatics to? Oh! Tapos kapangalan mo pa si Madam Kim Yu. Ano, nagpapanggapang ikaw si Madam? Hi, Kim. Sino ka? I'm Nympha. You are? Kenneth! We're cousin sins of Kim. Yes! Pinsa kami ni Kim. No, boss. Nalukit ko na yung target. Good, manmanan mo na lang. Basta naka-red gown siya sa Sunday.